Isang matalas na gunting ang tumapos sa aking dangal. Habang humahalakhak si Bruna sa marangyang handaan, ako'y nakakulong sa madilim na bodega. Kalbo at luhaan, wala kang silbi. Matanda ang huling sampal ng kanyang dila, ngunit sa bawat hibla ng buhok na nalagas, isang lihim pang muling magbabaga. Hindi pa tapos ang aking laban. Kaya bang burahin ng isang ina ang galit para sa isang anak? Sana mamatay ka na lang. Matanda ka. Ginigiba mo ang buhay namin ni Marco sa pananatili mo rito, ang mga salitang emosyon. Nakasing talim ng kalawit ni kamatayan. Ang bumasag sa katahimikan ng umaga sa loob ng marangyang kusina. Binitiwan ni Bruna ang mga katagang iyon nang walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa matandang babaeng nasa harap niya. Sa sandaling iyon, ang mga kamay ni Aling Helena ay maingat na humahawak sa isang tasang tsaa. Kanina pa siya gising. Kahit masakit ang kanyang mga kasukasuan. Para lamang ipaghanda si Bruna ng mainit na inumin bago ito pumasok sa trabaho. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ang kanyang munting sakripisyo para sa asawa ng kanyang kaisa-isang anak. Ngunit ang tasa ay nanginginig na ngayon sa kanyang hawakan. Ang init ng tsaa ay tila hindi na nararamdaman ng kanyang mga daliri. Dahil ang lamig ng puot sa boses ni Bruna ay tuluyan ng binalot ang kanyang buong pagkatao. Hindi sumigaw si Aling Helena. Hindi siya nakapagsalita. Ang tanging narinig na tunog sa kusina ay ang mahinang pagtama ng porselana sa ibabaw ng granite na counter nang dahan-dahan niya itong ibinaba. Bago pa ito tuluyang mahulog mula sa kanyang nanghihinang mga kamay, naramdaman niya ang isang malaking bukol sa kanyang lalamunan, isang bara ng emosyon na ayaw lumabas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na padyak sa kanyang dibdib. Masakit at nakakapanghina. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa dumi sa kanyang mga mata, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Tumingala siya. Sinusubukang hanapin ang kahit kaunting bakas ng tao sa mukha ni Bruna. Ngunit tanging ang mapanuring ngisi ng isang kaaway ang kanyang nakita. Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ang kasalanang magmahal sa sarili kong anak? Ang tanong na ito ay umalingaw-ngaw lamang sa loob ng kanyang isipan. Isang piping pagsamo na alam niyang walang makakarinig. Narinig ang mabibigat na yabag ni Marco pababa ng hagdan. Sa isang iglap, tila may mahiwagang maskarang isinuot si Bruna. Ang nanlilisik niyang mga mata ay biglang naglambot. At ang kanyang matutulis na salita ay napalitan ng isang mapagkunwaring pag-aalala. "Oh, Nay Helena, bakit niyo naman itinapon ang tsaa sa lababo? Sayang naman po ang ginawa ko para sa inyo." Malambing na wika ni Bruna. Sapat na malakas para marinig ni Marco na papasok na sa kusina. Napatitig si Aling Helena sa kanyang mena. Ang tsaa ay maingat niyang inilapag sa counter, hindi itinapon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nararamdaman na niya ang kamay ni Marco sa kanyang balikat. "Nay, totoo ba? Nag-aabala si Bruna na ipagtimpla kayo. Tapos, itatapon niyo lang." May bahid ng pagod at pagkadismaya sa boses ni Marco. Tumingin siya sa kanyang asawa at saka sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung bakit tila laging may gulo sa tuwing magkakasama ang dalawa. "Hindi, Marco. Anak, ako ang nagtimpla," pagtatangka ni Aling Helena. Ngunit mabilis siyang pinutol ni Bruna. "Hayaan mo na, Marco. Intindihin na lang natin si nanay. Alam mo naman, baka nakakalimutan na niya ang mga ginagawa niya. Baka lumalala na ang kondisyon niya."
sabi ni Bruna habang kunwaring hinahaplos ang braso ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na awa. Ang bawat salita ni Bruna ay parang karayom na itinutusok sa puso ni Aling Helena. Pinapanood niya ang kanyang anak na unti-unting naniniwala sa kasinungalingan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kay Marco ang lahat ng pang-aalipusta at pagpapahirap na ginagawa ni Bruna sa tuwing wala ito sa bahay. Ngunit ang takot na sirain ang pagsasama ng kanyang anak ang nagpatahimik sa kanya. Ang hiya at ang hangarin na panatilihing buo ang pamilya ang nagsisilbing tanikala sa kanyang dila. Naglakad si Marco palapit sa kanyang ina, kinuha ang kanyang mga kamay, at seryosong tumingin sa kanyang mga mata. Nay, siguro tama si Bruna. Kailangan niyo na yatang magpahinga muna sa kwarto. Masyado na kayong napapagod. Baka pati ang mga simpleng bagay ay hindi niyo na maalala. Ang haplos ng kanyang anak, na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang katinuan. Tumalikod si Aling Helena. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at dahan-dahang naglakad palayo sa kusina. Bawat hakbang ay tila paglayo sa liwanag ng katotohanan. Nang makarating siya sa pintuan, narinig niya ang mahinang bulong ni Bruna kay Marco. Sapat na para umabot sa kanyang pandinig. Hon, baka kailangan na nating tingnan ang mga brochure ng facility na sinasabi ko sa iyo. Para na rin ito sa ikabubuti ni nanay. Hindi na tayo nakakasiguro sa mga nagagawa niya rito sa bahay. Huminto si Aling Helena sa paghakbang. Ang salitang facility o bahay ampunan para sa matatanda ay yumanig sa kanyang buong mundo. Ito ang pinakakinatatakutan niya, ang itapon at makalimutan ng sarili niyang dugo. Nilingon niya ang kanyang anak. Umaasang makikita ang pagtutol sa mga mata nito. Ngunit nakita niyang si Marco ay dahan-dahang tumango habang nakatingin sa mga papel na inilabas ni Bruna mula sa kanyang bag, ang kanyang anak. Ang sanggol na inalagaan niya sa gitna ng kahirapan. Ang batang pinag-aral niya sa pamamagitan ng paglalaba at pagtitinda sa kalye ay tila pumapayag na ipamigay siya na parang isang lumang gamit na wala ng pakinabang. Nararamdaman ni Aling Helena ang pagguho ng kanyang huling kuta. Sa loob ng kanyang silid, napasandal siya sa pinto at unti-unting napaupo sa malamig na sahig. Ang katahimikan ng kwarto ay tila sumasakal sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang maliit na bitak sa dingding. At doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang nagdurugong puso. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang dilim bago siya tuluyang malunod sa sarili niyang mga luha. Sa loob ng munting silid ni Aling Helena, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang sikat ng araw na pilit sumisilip sa pagitan ng mga luma at kupas na kurtina. Sa ilalim ng kanyang kama, maingat niyang inilabas ang isang kahon na gawa sa matibay na nara. Ito ang kanyang santuaryo. Ang kahoy nito ay may mga gasgas na, tanda ng mahabang panahon. Ngunit para kay Helena, ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging isang beban o ganang sa bahay na ito. Hinigpitan niya ang hawak sa kahon. Amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak ang humahalimuyak sa tuwing binubuksan niya ito. Doon nakatago ang mga liham ng kanyang yumaong asawa, si Ricardo, at ang mga kaisa-isang litrato ni Marco noong bata pa ito, mga alaala ng panahong ang tanging problema nila ay kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na kita sa isang masayang hapunan. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pag-iisa ay biglang binalot ng isang marahas na tunog. Ang pinto ng kanyang silid ay bumukas ng malakas.
Tumama ang hawakan nito sa dingding na naglikha ng isang nakabibinging yabag sa loob ng maliit na kwarto. Sabi ko na nga ba, narito ka na naman sa maduming kahon na yan. Ang boses ni Bruna ay kasing lamig ng bakal. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang mga braso ay nakakrus at ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Agad na naitago ni Aling Helena ang kahon sa kanyang likuran. Ang kanyang mga daliri ay tila gustong bumaon sa matigas na kahoy. Alaala lang ito ng biyenan mo. Bruna, wala itong ginagawang masama sa iyo. Humakbang si Bruna palapit. Ang tunog ng kanyang matutulis na sapatos sa sahig ay parang bawat patak ng oras na nagpapabilis sa kaba sa dibdib ni Helena. Alaala basura ang tawag diyan. Helena, amoy luma. Amoy amag. Nagdadala lang yan ng dumi at sakit sa bahay na ito. Akin na yan. Hindi. Huwag ito. Bruna, pakiusap. Ang tinig ni Aling Helena ay gumaralgal. Ito na ang huling piraso ng kanyang pagkatao na hawak niya, ngunit walang awa si Bruna. Gamit ang kanyang lakas. Marahas niyang hinablot ang kahon mula sa nanginginig na mga kamay ng matanda. Dahil sa biglaang puwersa, natumba si Aling Helena sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang siko ay tumama sa matigas na kanto nito. Ngunit tila hindi niya naramdaman ang sakit ng katawan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkapunit ng kanyang puso habang nakikita ang mga liham na nagkalat sa sahig. Tumawa si Bruna. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. Dinampot niya ang isang liham at binasa ito ng malakas sa paraang tila isang biro. Mahal kong Helena, hihintayin kita sa ilalim ng puno ng mangga. Kadiri, ang tatanda niyo na. Puro pa kayo kalandian. Wala na ang asawa mo, Helena, at ang anak mo. Ang anak mo ay pag-aari ko na. Ibigay mo sa akin yan. Pakiusap. Bruna. Utang na loob. Pagsamo ni Helena habang gumagapang sa sahig para pulutin ang mga nagkalat na papel. Utang na loob ng lisik ang mga mata ni Bruna. Sa dami ng ginagastos namin para pakainin ka at patuluyin dito. Ikaw ang may malaking utang na loob sa akin at ang basurang ito, hindi ito nararapat sa loob ng villa na ito. Naglakad si Bruna patungo sa bintana. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng magdilim at ang amoy ng paparating na ulan ay nanunuot sa hangin. Sa isang mabilis at tuso na galaw, kinuha ni Bruna ang isang litrato mula sa tumpok, ang paboritong litrato ni Helena kung saan karga-karga niya ang sanggol na si Marco sa harap ng kanilang maliit na dampa sa probinsya. Huwag, Bruna, iyan na lang ang natitira sa akin, sigaw ni Helena. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Ngunit bago pa man makalapit ang matanda, binitawan na ni Bruna ang litrato sa labas ng bintana. Pinanood ni Helena kung paano tinangay ng hangin ang manipis na papel bago ito tuluyang bumagsak sa putikan sa ilalim ng ulan. Ang mukha ng batang si Marco sa litrato ay unti-unting nabalot ng madilim na dumi at tubig. Oops! Nadulas ang kamay ko. Nakangising sabi ni Bruna habang dahan-dahang isinasara ang bintana. Tila walang anumang nangyari. Linisin mo ang kalat na ito bago bumalik si Marco. At kung magsusumbong ka, alam mo kung anong mangyayari. Isang salita ko lang, at diretso ka sa pasilidad na sinasabi ko. Lumabas si Bruna ng kwarto. Ang kanyang bango ay naiwan sa hangin. Tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat alaala ni Helena. Naiwan ang matandang babae na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pinupulot ang mga liham na may bakas na ng sapatos ni Bruna. Ang bawat papel
ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na niyurakan. Tumingin siya sa bintana, sa labas kung saan ang kanyang paboritong litrato ay unti-unti nang nilalamon ng putik. Sa gitna ng kanyang pagluha, hindi napansin ni Helena na may isang maliit na sobrang kulay asul na nalaglag mula sa bulsa ni Bruna sa ilalim ng kanyang kama. Isang sobre na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit may nakasulat na pangalan ng isang abogado at ang salitang transfer of property. Habang hinahawakan ni Helena ang mga nanlalamig na papel, isang matinding panginginig ang bumalot sa kanya. Hindi ito dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa isang katotohanang unti-unti nang naglilinaw. Hindi lang ang kanyang dangal ang gustong kunin ni Bruna, kundi ang lahat ng bagay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang anak. Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilyang ito sa harap ng ibang tao. Helena, ang dumi-dumi mo nang tingnan. Pati ba naman ang utak mo ay unti-unti nang nabubulok. Ang malupit na boses ni Bruna ay tumagos sa manipis na dingding ng laundry area, kung saan ang tanging kasama ni Aling Helena ay ang tumpok ng mga maruruming damit at ang amoy ng matapang na sabon. Sa kabila ng hapdi sa kanyang mga kamay na dulot ng pagbababad sa tubig, pilit na itinatago ni Helena ang kanyang nararamdaman. Naglalaba siya ng kamay dahil sa kanyang isipan. Ito lamang ang paraan upang masiguro na malinis at mabango ang mga polo ni Marco, isang maliit na gawaing nagpapaalala sa kanya na may pakinabang pa rin siya bilang ina. Ngunit ang bawat kuskos niya sa tela ay tila sinasabayan ng masidhing panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang mga salita ni Bruna ay hindi na lamang basta insulto. Ang mga ito ay unti-unting bumubuo ng isang kulungan ng kahihiyan sa paligid niya. Pasensya na, Bruna. Gusto ko lang namang makatulong. Mahinang tugon ni Helena, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa bumubulang sabon. Ang tunog ng basang tela na humahampas sa semento ay tila isang malungkot na ritmo ng kanyang pagdurusa. Sa kabilang panig ng mababang bakod na gawa sa mga halamang gumamela, isang pares ng mga mata ang tahimik na nagmamasid. Si Aling Nelia, ang kapitbahay na matagal nang nakikiramdam, ay kunwaring nagdidilig ng kanyang mga halaman. Naririnig niya ang lahat. Nakikita niya ang bawat bahid ng lungkot sa mukha ng matanda. Nang pumasok si Bruna sa loob ng bahay para sumagot ng isang tawag, dahan-dahang lumapit si Aling Nelia sa bakod. Maring Helena. Mahinang tawag niya. Sapat na para marinig lamang ng matanda. Nag-angat ng tingin si Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pag-aalinlangan. Agad niyang hinila pababa ang kanyang mga manggas upang itago ang mga pasa sa kanyang braso, mga pasang nakuha niya nang itulak siya ni Bruna noong nakaraang gabi. Nelia, ikaw pala. Pilit ang ngiti ni Helena. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Eto, kumuha ka nito. Bulong ni Nelia habang iniaabot ang isang supot ng mainit pang bibingka sa pagitan ng mga sanga ng gumamela. Alam kong hindi ka pa nag-aalmusal. Nakita ko si Bruna kanina. Itinapon niya ang tinola mo sa basura. Nanginig ang mga kamay ni Helena habang tinatanggap ang pagkain. Ang init ng bibingka ay tila isang malaking yakap na matagal na niyang hindi nararamdaman. Bago pa siya makapagpasalamat, ang kanyang gutom ay nanaig. At mabilis siyang kumuha ng isang piraso. Ngunit ang bawat nguya niya ay may kasamang alat ng sarili niyang mga luha. Bakit mo tinitiis ito? Helena, sabihin mo kay Marco. Hindi na tama ang ginagawa ng babaeng yan. Puno ng pag-aalalang sabi ni Nelia, hindi maaari. Nelia, ayaw kong mag-away sila. Masaya si Marco kay Bruna. Ayaw kong maging sanhi ng kanilang paghihiwalay. Sagot ni Helena.
Ang kanyang boses ay puno ng hiya at pagsasakripisyo. Biglang bumukas ang pinto sa likuran. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng sliding door ay nagpatalon sa puso ni Helena. Mabilis niyang itinago ang supot ng pagkain sa likod ng tumpok ng mga labada. Sino ang kinakausap mo rito? Helena, lumabas si Bruna. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala. Nang makita niya si Aling Nelia sa kabilang bakod, ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. Isang matamis at plastik na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, Aling Nelia, magandang umaga po. Bati ni Bruna sa tono ng isang mabait na manugang. Pasensya na po kayo sa biyenan ko. Alam niyo naman po. Minsan ay nakikipag-usap na siya sa sarili niya. Ang sabi ng doktor, bahagi raw ito ng kanyang paghina ng isip. Nakakahiya nga po. Baka iniisip niyo na pinapabayaan namin siya. Napatitig si Aling Nelia kay Bruna. Pagkatapos ay kay Helena na nakayuko lamang at tila gustong lamunin ng lupa. Ang kasinungalingan ni Bruna ay napakakinis. Napakalinaw. Na kung hindi lang alam ni Nelia ang katotohanan, baka naniwala rin siya. Ganoon ba? Akala ko ay nagkakausap lang kami. Matapang na sagot ni Nelia. Kahit ramdam niya ang tensyon sa paligid. Ganoon nga po. Minsan nga po ay kumukuha siya ng pagkain sa basura kahit busog naman, tapos sasabihin niya sa mga tao na hindi namin siya pinapakain. Pagpapatuloy ni Bruna. Habang dahan-dahang hinahawakan ang balikat ni Helena, ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa balat ng matanda. Isang lihim na babala. Hindi ba? Nanay Helena, masyado kang mapangarapin. Hindi nakaimik si Helena. Ang bawat salita ni Bruna ay parang isang mabigat na bato na idinaragdag sa pasan-pasan niyang krus. Ramdam niya ang mapanuring tingin ni Bruna. Tila sinusuri kung mayroon siyang isinumbong. Nang pumasok muli ang dalawa sa loob, naiwan si Aling Nelia na nakatitig sa bakod. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Nang hilain ni Bruna si Helena papasok, ang manggas ng damit ng matanda ay bahagyang tumaas. At doon, sa ilalim ng liwanag ng araw, malinaw na nakita ni Nelia ang 5 madidilim na marka ng mga daliri sa braso ni Helena, isang bakas ng marahas na pagkakahawak na hindi kailanman magagawa ng isang taong nag-aalaga. Sa loob ng bahay, mabilis na binalitaktakan ni Bruna si Helena. Anong ibinigay niya sa iyo? Ibigay mo sa akin. Hinablot ni Bruna ang supot ng bibingka at walang pag-aalinlangang itinapon ito sa lababo. Bago binuksan ang gripo upang mabasa at masira ang pagkain. Huwag kang hihingi ng tulong sa iba. Helena, walang maniniwala sa iyo. Dahil sa mundong ito, ikaw ang baliw. At ako ang tagapagligtas. Habang pinapanood ni Helena ang nasisirang pagkain sa ilalim ng agos ng tubig, naramdaman niya ang asul na sobre na itinago niya sa loob ng kanyang damit kanina, ang sobreng nahulog ni Bruna. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Sa labas, narinig ang tunog ng sasakyan ni Marco na papasok sa garahe. Ayusin mo ang mukha mo. Banta ni Bruna, isang maling galaw. At sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang anak mo habang buhay. Pumasok si Marco na may dalang mga bulaklak. Tila walang kamalay-malay sa bagyong katatapos lang sa loob ng kanyang tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, nang magtagpo ang mga mata nila ni Helena, may isang bagay na hindi maipaliwanag ang nakita ng ina sa mga mata ng kanyang anak, isang bakas ng pagdududa na noon lang niya nakita. Nay, tawag ni Marco. Bakit? Bakit basa ang sahig ng kusina at bakit may bibingka sa lababo? Tumahimik ang buong paligid.
Ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ni Helena na tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na panganib. Magnanakaw, magnanakaw ka. Helena, hindi ko akalaing pati ang dangal mo ay kaya mong itapon para sa isang pirasong ginto. Ang sigaw na iyon ni Bruna ay yumanig sa buong kabahayan. Tila isang kidlat na bumasag sa katahimikan ng hapunan. Sa gitna ng sala, nakatayo si Bruna na gulo-gulo ang buhok at namumula ang mukha. Habang si Aling Helena ay nakatayo sa harap ng hapagkainan. Hawak ang isang basahan. At tila hindi makapaniwala sa naririnig. Ang puso ni Helena ay tumibok ng napakabilis. Tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang lamig ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang mga paa pataas sa kanyang dibdib, na nagiiwan ng isang pakiramdam ng pagkabigla at matinding takot. Anong sinasabi mo? Bruna, wala akong kinuha. Gumaralgal ang boses ni Helena. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. At ang basahang hawak niya ay nahulog sa sahig nang hindi niya namamalayan. Huwag ka nang magpanggap. Ang kwintas ko. Ang kwintas na regalo sa akin ni Marco noong anibersaryo namin. Nawawala, kakalagay ko lang nun sa ibabaw ng dresser ko bago ako maligo. At ikaw lang ang pumasok sa kwarto namin para maghatid ng mga bagong labang damit, patuloy ni Bruna. Ang kanyang boses ay puno ng puot at paninisi. Eksaktong bumukas ang pinto ng garahe at pumasok si Marco. Pagod mula sa mahabang biyahe. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Ngunit agad siyang napaayos ng tayo nang marinig ang kaguluhan. Anong nangyayari rito, Bruna? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Marco. Ang kanyang noo ay kumunot sa pagkalito. Marco, mabuti at dumating ka na patakbong lumapit si Bruna sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay biglang nagtubig. Isang mabilis na pagbabago mula sa galit tungo sa pagiging biktima. Ang kwintas ko. Nawawala. At si nanay lang ang tanging pumasok sa kwarto natin. Tinanong ko siya ng maayos. Pero tinatanggihan niya. Nilingon ni Marco ang kanyang ina. Nay, totoo ba ito? Pumasok ba kayo sa kwarto namin? Pumasok ako. Marco. Pero para lang ilagay ang mga damit niyo sa cabinet. Hindi ko ginalaw ang kahit anong gamit doon. Pagsusumamo ni Helena. Lumapit siya sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa para sa tiwala. Anak, kilala mo ako. Kailanman ay hindi ako nag-interes sa gamit ng iba. Lalo na sa asawa mo. Pero Marco, tignan mo siya, singit ni Bruna. Habang itinuturo ang nangangatog na si Helena, tignan mo kung gaano siya kataranta. Noong isang araw nga, nakita ko siyang kinakausap ang bakod. Ngayon naman ay baka nakalimutan na niya kung saan niya itinago ang kwintas ko. O baka naman, balak niyang ibenta yun para ipadala ang pera sa mga kamag-anak niya sa probinsya. Hindi iyan totoo, sigaw ni Helena. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Marco, maniwala ka sa akin. Kung talagang wala kang itinatago. Helena, papayag kang kapkapan namin ang kwarto mo, hamon ni Bruna. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila mayroon na siyang siguradong plano. Hindi nakapagsalita si Helena. Ang kanyang kwarto ay ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang ligtas siya. Ngunit bago pa siya makasagot, hinila na ni Bruna ang braso ni Marco patungo sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Walang nagawa si Helena kundi sumunod. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad patungo sa sarili niyang bitayan. Pumasok si Bruna sa kwarto ni Helena at nagsimulang maghalughog. Ang mga damit sa cabinet ay marahas niyang itinapon sa sahig. Ang mga unan ay pinaghahampas.
Ang tunog ng mga gamit na nagbabagsakan ay tila bawat saksak sa dangal ni Helena. Bruna, dahan-dahan naman. Mahinang sabi ni Marco. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Ang paulit-ulit na pagsasabi ni Bruna tungkol sa paghina ng isip ng kanyang ina ay unti-unti nang bumabaon sa kanyang kamalayan. Biglang tumigil si Bruna sa harap ng lumang kahon ng Nara, ang kahon ng mga alaala ni Helena. Huwag. Huwag yan. Pakiusap. Bulong ni Helena. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit tila bingi si Bruna. Marahas niyang binuksan ang kahon. Ang mga liham at litrato ay muling nagkalat. At doon, sa ilalim ng isang lumang panyo na pagmamay-ari ng yumaong asawa ni Helena, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Isang gintong kwintas na may pendant na diamante. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing bigat ng semento. Pakiramdam ni Helena ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa kwintas na hindi niya alam kung paano napunta doon. Eto. Kinuha ni Bruna ang kwintas. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na tagumpay. Heto ang sinasabi mong hindi mo kinuha. Helena. Ngayon, Marco. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang baliw sa ating dalawa? Napatingin si Marco sa kwintas. Pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, pagkadismaya, at isang matinding uri ng pagod. Nay, bakit? Bakit niyo nagawa ito, Marco? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano napunta yan diyan. Maniwala ka sa akin. Anak ko. Bruna, anong ginawa mo? Sigaw ni Helena habang sinusubukang hawakan ang braso ni Marco. Ngunit lumayo si Marco. Ang pag-iwas na iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Helena sa kanyang buong buhay. Tama na. Nay, sapat na ang ebidensya. Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng pagpipigil. Siguro nga, hindi na lang ito basta pagkalimot. Siguro nga ay kailangan na nating humingi ng tulong sa mga eksperto. Hindi na ito ligtas para sa iyo. At hindi na rin ligtas para sa amin ni Bruna. Marco, huwag. Huwag mo akong itatapon. Pagmamakaawa ni Helena. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Binabasa ang kanyang mga pisnging puno na ng kulubot ng panahon. Anak, isipin mo ang lahat ng sakripisyo ko. Ang tatay mo, hindi ko magagawa ito sa iyo. Iyon na nga. Marco, singit ni Bruna. Habang dahan-dahang hinihimas ang likod ni Marco upang aluin ito, ang mga taong may demensya, madalas ay gumagawa ng mga bagay na hindi nila namamalayan. Akala nila ay tama ang ginagawa nila. Baka akala ni nanay ay sa kanya ito. Delikado na ito. Han? Paano kung sa susunod? Apoy naman ang paglaruan niya. Paano kung makalimutan niyang nakabukas ang gas? Humarap si Marco kay Helena. Ang kanyang desisyon ay tila nabuo na sa gitna ng sakit at kalituhan. Nay, bukas na bukas. Kailangan nating magpa-check up sa doktor ng isip. At pagkatapos noon, titingnan natin kung anong pasilidad ang pinakamabuti para sa iyo. Hindi ko na kaya ang ganito. Nay, pagod na ako. Lumabas si Marco ng kwarto. Iniwan ang kanyang ina na nakaluhod sa gitna ng kanyang mga nagkalat na alaala. Ang tunog ng kanyang mga yabag na papalayo ay tila ang tunog ng huling pinto na nagsasara sa buhay ni Helena. Naiwan si Bruna sa pintuan. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya kay Helena.
Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng luha. Sa halip, isang mapanuring ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngisi ng isang manunuklaw na matagumpay na nabaon ang kanyang lason. Sabi ko sa iyo, Helena, isang salita ko lang, at mawawala ka na sa buhay namin. Bulong ni Bruna bago dahan-dahang isara ang pinto. Iniiwan ang matanda sa ganap na kadiliman, sa loob ng kanyang damit. Nararamdaman ni Helena ang asul na sobre na nakuha niya kanina. Ang kanyang mga daliri ay humigpit dito. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Hindi na ito tungkol sa kwintas. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang tanong na nananatili sa hangin ay, pakikinggan pa ba siya ng kanyang sariling anak bago ang lahat ay maging huli na? Ano? Helena, akala mo ba ang pagbenta mo ng kapirasong lupa sa probinsya ay sapat na para maging reyna ka rito habang buhay? Nagkakamali ka. Ang lupang iyon ay semento na ngayon. At ang halaga niyon ay matagal mo nang naubos sa bawat subo mo ng kanin sa bahay na ito. Ang bawat salita ni Bruna ay tila mga hampas ng latigo na bumabaon sa likod ni Aling Helena. Nakaupo ang matanda sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa asul na sobrang itinago niya sa ilalim ng kanyang lumang saya. Ang silid ay nababalot ng amoy ng alikabok at ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Helena. Na tila bawat hangin ay may kasamang tinik, kanina lang. Habang wala si Marco, pumasok si Bruna upang muling kutyain ang kanyang biyenan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang usapin ay tungkol sa utang na loob, ang konseptong tila banyaga sa puso ng manugang. Bruna, ibinigay ko ang lahat para sa inyo ni Marco. Mahinang simula ni Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at hinagpis. Iyon ang huling pamana ng asawa ko. Ibinenta ko ang lupang iyon para may maipambayad kayo sa down payment ng bahay na ito. Ginawa ko yun dahil mahal ko ang anak ko. At dahil itinuring kitang sariling anak, isang nakakabinging tawa ang isinagot ni Bruna. Ang tunog ng kanyang halakhak ay walang kasing pait. Tila isang kuskos ng bakal sa semento. Sariling anak, huwag kang magpatawa. Matanda, ang perang yon. Isang maliit na bahagi lang yon sa marangyang buhay na ibinibigay ko kay Marco ngayon. Isang barya lang yon kung ituturing. At kung iniisip mong may karapatan ka sa bahay na ito dahil lang sa lupang iyon, nagkakamali ka. Tumayo si Helena. Kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na kawayan. Ang kanyang dignidad ay unti-unting nag-aapoy sa gitna ng matinding pang-aabuso. Bakit ka ganito? Bruna, noong mga panahong walang-wala kayo, noong ang pamilya mo ay humihingi ng tulong sa amin sa probinsya, hindi kami nagdalawang isip. Tinulungan namin kayo dahil sa utang na loob ng mga magulang mo sa amin. Huwag mong babanggitin ang mga magulang ko, biglang sigaw ni Bruna. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding puot. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Tila isang hayop na nasugatan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ngayon, ako na ang may hawak ng baraha. At ang bahay na ito, siguraduhin mong hindi ka na magtatagal dito. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Helena ang asul na sobre sa kanyang palad. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon si Bruna upang kumuha ng isang baso ng tubig sa gilid ng lamesa. Dahan-dahang binuksan ni Helena ang sobre. Ang kanyang mga mata, kahit malabo na, ay nanlaki sa nabasa. Hindi ito basta dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ito ay isang kasunduan sa pagbebenta ng bahay ng mismong bahay na tinitirhan nila. At ang nakalagay na petsa ay sa susunod na buwan.
Nakapangalan ang lahat kay Bruna. At may mga pirma roon na tila ginaya ang sulat kamay ni Marco. Ano yan? Biglang tanong ni Bruna. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na handang manuklaw. Napansin niya ang pagkilos ni Helena. Mabilis na itinago ni Helena ang sobre sa kanyang likuran. Ngunit ang takot sa kanyang mukha ay sapat na para paghinalaan siya ni Bruna. Wala ito. Bruna, ibigay mo sa akin ang hawak mo, sigaw ni Bruna habang dinadamba ang matanda. Nagpambuno ang dalawa sa loob ng maliit na silid. Ang tunog ng mga gamit na nagbabagsakan at ang pagkalat ng mga papel sa sahig ay tila isang marahas na sayaw ng pagtataksil. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa labas. Si Marco ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Bruna, Nay, anong nangyayari rito? Tawag ni Marco mula sa sala. Mabilis na binitiwan ni Bruna si Helena at sa isang iglap, muli niyang isinuot ang kanyang maskara ng pagiging biktima. Marco, tulong. Si Nanay, sinusubukan niyang punitin ang mga importanteng dokumento ng kumpanya. Sabi ko sa iyo. Nawawala na talaga siya sa sarili. Pumasok si Marco sa kwarto at nakita ang kanyang ihina na nakaluhod sa sahig. Hawak ang asul na sobre. Habang ang buhok nito ay gulo-gulo at ang mukha ay basa ng luha. Nay, ano na naman ba ito, Marco? Anak, basahin mo ito. Pagsamo ni Helena. Pilit na iniabot ang sobre sa kanyang anak. Niloloko kanya. Ibebebenta niya ang bahay natin nang hindi mo alam. Ginaya niya ang pirma mo. Kinuha ni Marco ang sobre. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, inagaw ito ni Bruna nang may kasamang bilis at galing, Hon. Huwag kang maniniwala. Iyan ang mga lumang papel na sinasabi ko sa iyo na balak niyang gamitin para sirain tayo. Nakita mo naman. Di ba, kahit ang sarili niyang mga alaala ay itinatapon niya, tapos ngayon ay gagawa siya ng kwento tungkol sa bahay. Humarap si Bruna kay Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na tagumpay. Nanay Helena, bakit mo naman ginagawa ito sa amin? Gusto mo ba talaga kaming maghirap pagkatapos ng lahat ng pag-aalaga namin sa iyo? Napatingin si Marco sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkadismayra. Nay, tama na. Hindi ko na alam kung alin ang totoo sa mga sinasabi niyo. Pero ang sigurado ako, hindi na kayo nakakatulong sa pamilyang ito. Nakakasira na kayo. Ang mga salitang nakakasira na kayo ay tila ang huling pako sa krus ni Helena, ang kanyang sariling anak. Ang taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay at ng huling lupain sa probinsya, ay mas pinili ang kasinungalingan kaysa sa kanyang katotohanan. Marco. Ang tanging nasabi ni Helena bago siya tuluyang nawalan ng lakas at napaupo sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang malamig na bulong ni Bruna. Buksan mo na ang pinto para sa mga tao mula sa facility. Marco, oras na para ilipat siya sa lugar kung saan siya nararapat. Ang huling imahe na nakita ni Helena bago ang lahat ay maging itim ay ang asul na sobre na dahan-dahang pinupunit ni Bruna sa likod ni Marco. Ang bawat piraso ng papel ay tila ang bawat hibla ng pag-asa na natitira sa kanyang buhay. Mamatay ka na sa gutom. Matanda ka. Tutal, nakalimutan mo na rin naman kung paano kumain ng maayos. Baka mas mabuti pang huwag ka na lang kumain para hindi ka na rin dumudumi sa bahay ko. Ang mga salitang iyon, nakasing lamig ng semento sa ilalim ng paa ni Aling Helena. Ang bumati sa kanya sa gitna ng kadiliman ng kusina. Nakatayo ang matanda sa harap ng refrigerator. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang umaabot sa pintuan nito.
umaasang makakahanap ng kahit isang piraso ng tinapay o tirang kanin upang patahimikin ang nag-aalab na hapdi sa kanyang sikmura. 2 araw na siyang hindi pinapakain ng maayos ni Bruna simula nang umalis si Marco para sa isang biglaang business trip sa malayo. Ngunit bago pa man mahawakan ng kanyang mga daliri ang malamig na bakal, narinig ang tunog ng susi na pumipihit sa kandado ng pintuan ng refrigerator. Isang matunog na mekanikal na tunog na tila huling hininga ng pag-asa ni Helena. Humarap si Bruna sa kanya. Hawak ang susi at isang baso ng gatas na sadyang inuubos nito sa harap ng matanda. Ano? Helena, maghahalungkat ka na naman, sabi ko sa iyo. Ang mga taong may demensya ay kailangang dumaan sa fasting para malinis ang utak. Iyan ang sabi ng kumpare kong doktor. Baka nakalimutan mo na rin yon. Bruna, kahit konting tubig lang, nanunuyot na ang lalamunan ko. Pagsamo ni Helena. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Tuyo at paos. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. At ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanyang panghihina. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Bruna. Tubig, maraming tubig sa lababo. Uminom ka roon, kung gusto mo, pero ang pagkain ay para lang sa mga taong may pakinabang sa bahay na ito. At ikaw ay isang pabigat na pabangulang ang inuubos, pero wala namang ginagawa kundi magkalat ng dumi at kasinungalingan. Tumalikod si Bruna at naglakad patungo sa hapagkainan. Doon, nakahain ng isang malaking piraso ng steak. Ang usok nito ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Nagdadala ng amoy ng bawang at mantikilya na tila isang masakit na biro sa nagugutom na si Helena. Pinanood ng matanda ang bawat hiwa ni Bruna sa karne. Ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa porselana ay tila mga saksak sa kanyang nagdurugong dignidad. Napaupo si Helena sa isang sulok ng kusina. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng gutom at matinding lungkot. Ang bawat lunok niya ay masakit. Tila may mga bubog sa kanyang lalamunan. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala noong bata pa si Marco, noong siya ang nagkakait ng sariling pagkain para lang mabusog ang anak. Noong bawat butil ng kanin ay pinagsisikapan niyang makuha sa paglalaba sa ilalim ng init ng araw. Ngayon, sa loob ng marangyang bahay na itinayo mula sa kanyang mga sakripisyo, wala siyang mahanap na kahit isang butil para sa kanyang sarili. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Tanong ni Helena. Ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang maputlang pisngi. Wala akong ginawang masama sa iyo. Bruna, ang pagkakaroon mo ng anak na tulad ni Marco ang kasalanan mo. Helena, sagot ni Bruna habang ngumunguya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng tagumpay. Gusto ko siyang mapag-isa. Gusto ko ang atensyon niya ay sa akin lang. At habang narito ka, lagi kang nakaharang, kaya mas mabuting maglaho ka na lang. Paunti-unti, tumayo si Bruna. Dinala ang kanyang pinggan na may tinitirang buto at konting taba ng karne. At sa harap ni Helena, itinapon niya ito sa basurahan. O ayan, kung talagang nagugutom ka, alam mo kung nasaan ang kinalalagyan mo. Lumabas si Bruna sa kusina. Pinatay ang ilaw. At iniwan si Helena sa ganap na kadiliman. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa gripo at ang malakas na kumakalam na sikmura ng matanda. Sa gitna ng dilim, gumapang si Helena patungo sa basurahan. Ang kanyang dangal ay nakikipaglaban sa kanyang instinct na mabuhay. Ngunit nang mahawakan niya ang gilid ng basurahan, biglang uminog ang buong paligid.
Ang mga bituin ay tila sumayaw sa harap ng kanyang mga mata. At ang lamig ng sahig ay biglang naging kasing init ng apoy. Marco. Anak. Ang huling tawag ni Helena bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na til ng kusina. Ang kanyang huling nakita bago ang lahat ay maglaho ay ang imahe ni Bruna na nakatayo sa pintuan. May hawak na cellphone. At malamig na kinukunan ng video ang kanyang pagbagsak habang nakangiti. Isang matunog na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Ngunit walang kamay na dumating upang buhatin ang matanda. Ang tanging sumagot ay ang tunog ng pag-upload ng video sa isang private folder na may pamagat na Evidence of Dementia, Fainting Spells. Bakit tila ang mga mata ng aking ina ay naging banyagang puno ng takot sa sarili niyang tahanan? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Marco habang nagmamaneho siya pauwi mula sa kanyang business trip. Hindi siya mapakali. Bagaman sinasabi ni Bruna sa kanilang mga tawag na maayos ang lahat, may isang uri ng pait sa boses ng kanyang asawa na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat salita ni Bruna ay tila isang balat ng prutas na makinis sa labas ngunit may uod sa loob. Pagkababa niya sa sasakyan, sinalubong siya ng amoy ng basang lupa at ang malamig na simoy ng hangin matapos ang isang malakas na ulan. Habang naglalakad siya patungo sa pinto, may isang puting bagay sa gitna ng putikan, sa ilalim ng bintana ng silid ni Helena ang kumuha ng kanyang atensyon. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay nabalot ng putik. Ngunit hindi niya ito alintana. Dinampot niya ang piraso ng papel. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang imaheng unti-unti nang nilalamon ng dumi. Ito ang litrato nila ni Helena noong siya ay sanggol pa ang kaisa-isang alaala ng kanilang buhay sa probinsya na laging itinatago ng kanyang ina sa ilalim ng unan. Bakit ito narito sa labas? Bulong ni Marco sa sarili. Ang gilid ng litrato ay may bakas ng pagkakahablot. Tila ba pilit itong kinuha mula sa isang pagkakapit. Naramdaman ni Marco ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Naalala niya kung paano ito tinititigan ni Helena gabi-gabi. Tila ba doon lamang ito humuhugot ng lakas upang mabuhay. Marco. Isang mahinang tawag mula sa kabilang bakod ang nagpalingon sa kanya. Si Aling Nelia ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa bintana ng bahay ni Marco. Tila ba may binabantayan siyang panganib. Aling Nelia, magandang hapon po. Bakit po kayo tila balisa? Tanong ni Marco habang maingat na pinupunasan ang putik sa litrato gamit ang kanyang panyo. Lumapit pa ang matandang kapitbahay. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa hina. Iho, mabuti at bumalik ka na. Huwag mo sanang mamasamain. Pero masdan mo ang iyong ina. Hindi lahat ng nakikita mo ay katotohanan. Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay ang katahimikan ng isang taong nagugutom. Anong ibig ninyong sabihin? Aling Nelia, ang kaba sa dibdib ni Marco ay lalong tumindi. Ang bawat salita ni Nelia ay tila isang babala ng nalalapit na sakuna. Bantayan mo ang bawat subo ng pagkain sa bahay na ito, Marco, at tanungin mo ang iyong sarili. Kailan mo huling nakitang nakangiti ang iyong ina nang walang takot sa kanyang mga mata pagkatapos noon? Mabilis na tumalikod si Nelia at pumasok sa kanyang bahay. Na tila ba may humahabol sa kanya. Pumasok si Marco sa loob ng bahay. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Walang amoy ng masarap na hapunan. Walang boses ni Helena na bumabati sa kanya. Natagpuan niya si Bruna sa sala. Masayang nanonood ng telebisyon habang kumakain ng mga mamahaling tsokolate. Nang makita siya nito, agad itong tumayo at yumakap ng mahigpit.
Hon, ang aga mo yata. Akala ko ay bukas pa ang balik mo. Natapos ko ng maaga ang mga meeting, malamig na tugon ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa asawa. Nasaan si nanay? Bakit tila napakatahimik ng bahay? Ah, si nanay. Alam mo naman, lumalala ang pagkalimot niya. Kanina pa siya natutulog sa kwarto niya. Sabi ko nga sa kanya ay kumain na, pero ayaw niya raw. Baka raw may lason ang ibinibigay ko. Tawa ni Bruna. Ngunit ang tawang iyon ay naging kasing pait ng lason para kay Marco. Naglakad si Marco patungo sa silid ni Helena. Nang buksan niya ang pinto, ang amoy ng kulob at lungkot ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang kanyang ina na nakahiga sa manipis na banig sa tabi ng kama. Ang kanyang katawan ay tila naging butot balat na lamang sa loob ng ilang araw. Ang kanyang mga labi ay tuyo at puti. Naigising po ba kayo, mahinang tawag ni Marco? Dahan-dahang iminulat ni Helena ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang kanyang anak, sa halip na yakap ang ibigay niya, mabilis siyang umurong patungo sa sulok ng dingding. Ang kanyang mga kamay ay itinabon sa kanyang mukha na tila ba inaasahan niyang may sasampal sa kanya. Huwag. Huwag po. Kakain na ako. Huwag niyo lang pong itatapon ang mga sulat ni Ricardo. Gumaralgal ang boses ni Helena. Puno ng panginginig at matinding trauma, ang puso ni Marco ay tila biniyak ng isang matalim na itak. Ang reaksyong iyon ng kanyang ina ay hindi gawa ng isang taong may demensya. Iyon ay reaksyon ng isang taong matagal nang inaabuso. Hinarap ni Marco si Bruna na nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit at pagdududa. Bruna, anong ibig sabihin nito? Bakit ganito ang takot ni nanay? At bakit narito sa putikan ang litratong ito? Ipinakita ni Marco ang maruming litrato. Ang mukha ni Bruna ay bahagyang namutla. Ngunit mabilis muling bumalik ang kanyang pagiging tusong ahas. Hon, sinabi ko na sa iyo. Kinuha niya yan sa akin at itinapon niya sa labas habang sumisigaw. Sinasaktan niya ang sarili niya. Marco. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan na nating pirmahan ang mga papeles sa facility. Tumingin si Marco sa kanyang ina. At pagkatapos ay sa asawang mahal na mahal niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Bruna na hindi niya napansin noon, ang kislap ng isang taong nasisiyahan sa pagdurusa ng iba. Lumapit si Marco kay Helena at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng ina. Nay, ako ito. Si, Marco. Wala nang sasaktan sa inyo. Pangako. Ngunit habang hinahawakan niya ang braso ni Helena, naramdaman niya ang panginginig nito. At nang bahagyang mahawi ang manggas ng matanda, malinaw na nakita ni Marco ang mga pasa na tila mga bakas ng mga daliri na bumaon sa balat. Hindi iyon aksidente. Iyon ay mantsa ng kasamaan na matagal na niyang hinahayaan sa loob ng kanyang tahanan. Sa sandaling iyon, ang tiwala ni Marco ay tuluyan ng gumuho. Isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan habang nakatingin sa nagtatagumpay na ngisi ni Bruna. Sino ba talaga ang demonyong pinatuloy ko sa aking buhay? Hindi ka pwedeng lumabas sa araw ng party. Helena, ayaw kong makita ng mga kaibigan ko ang isang baliw na tulad mo na sisira sa imahe ng pamilyang ito. Masyado kang kasuklam-suklam para ipakita sa mga taong may mataas na antas sa lipunan. Ang mga salitang iyon ni Bruna ay tumagos sa puso ni Aling Helena habang siya ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Sinusubukang ayusin ang isang sulo sa lumang polo ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa pagod. Ngunit ang bawat tahi niya
ay puno ng panalangin. Gusto niya lang maramdaman na sa gitna ng lahat ng ito, siya pa rin ang ina na nag-aalaga sa kanyang anak. Ngunit ang bawat salita ng kanyang manugang ay tila isang malaking pader na pilit siyang ibinabaon sa limot. Ang buong kabahayan ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na kaarawan ni Marco. Ang marangyang sala ay napupuno na ng mga dekorasyong ginto at pilak. Mga bulaklak na nagdadala ng amoy ng yaman. At ang ingay ng mga kargador na nagdadala ng mga kagamitan para sa malaking handaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaan, si Helena ay tila isang anino na pilit na itinatago sa dilim. Bruna, kaarawan ng anak ko. Kahit sa isang sulok lang, gusto ko siyang makitang masaya. Pagsamo ni Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig habang hinahawakan ang tahiin. Ang kanyang puso ay kumakaba. Tila isang tambol na nagbababala ng mas malalim na lungkot. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Bruna habang tinitingnan ang listahan ng mga panauhin. Anak mo, nakalimutan mo na yata ang sinabi ni Marco. Ikaw ay pabigat na lang dito. Ang hitsura mo ay hindi nababagay sa kinang ng party na ito. Amoy luma ka. Helena, amoy probinsya. At ang mga kaibigan ko sa kumpanya, baka isipin nila ay katulong ka lang na hindi namin pinapaliguan. Naglakad si Bruna palapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig ay tila bawat hakbang ng isang predator na papalapit sa kanyang biktima. Kaya sa araw na iyon, mananatili ka sa bodega. Iyon ang pinakamabuting lugar para sa iyo. Doon ka nararapat. Kasama ng mga bagay na wala ng silbi. Sa kabilang bahagi ng kwarto, pumasok si Marco na may dalang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila laging naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na hindi niya mabigkas. Bruna, handa na ba ang lahat? Siguraduhin nating komportable ang lahat ng bisita. Siyempre naman, Hon. Mabilis na sagot ni Bruna. Ang kanyang boses ay biglang naging kasing tamis ng asukal. Inaayos ko na rin ang kalagayan ni nanay. Sabi ko sa kanya, baka mas mabuti kung sa kwarto na lang siya para hindi siya mabigla sa ingay ng maraming tao. Alam mo naman ang kondisyon niya. Madaling matakot at malito. Tumingin si Marco sa kanyang ina. Nakita niya ang nakayukong si Helena. Ang panginginig ng mga kamay nito. At ang polo na pilit nitong inaayos. Isang matinding lungkot ang bumalot sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling sumabat si Bruna. At Hun, may binili ako para kay nanay. Isang regalo para maging malinis at presentable siya. Kahit sa loob lang ng kwarto niya. Sabi ni Bruna habang kumukuha ng isang supot mula sa mesa, inilabas ni Bruna ang isang dekoryenteng hair clipper. Ang metal ng ngipin nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Sa isang mabilis na pagsubok, binuhay ni Bruna ang makina. Ang tunog nito ay isang mahaba at nakakangilong panginginig na tila isang galit na insekto sa gitna ng tahimik na silid. Ang bawat pag-ikot ng makina ay tila nagpapatindig sa balahibo ni Helena. Masyado nang mahaba at magulo ang buhok mo. Helena, bulong ni Bruna habang nakatingin sa puting buhok ng matanda. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang nakakatakot na plano. Dapat ay maging malinis ka para sa selebrasyon. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang mag-aayos sa iyo. Napaatras si Helena ng bahagya. Ang takot ay malinaw na nakasulat sa kanyang mga mata. Ang tunog ng hair clipper ay tila isang babala ng isang darating na unos na hindi niya matatakasan. Nararamdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon na tila nanunuot sa kanyang anit. Na tila ba alam na
ng kanyang katawan ang nagbabadyang panganib. Bruna, kailangan ba talaga yan? Ayos lang naman ang buhok ni nanay. Mahinang sabi ni Marco. Ngunit ang kanyang boses ay walang sapat na lakas para pigilan ang determinasyon ng kanyang asawa. Hon, para rin ito sa kalusugan niya. Masyado nang mainit ang mahabang buhok para sa isang matanda. Tiwala ka lang sa akin. Sagot ni Bruna habang dahan-dahang pinapatay ang makina. Ngunit ang katahimikang sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa ingay nito. Habang pinapanood ni Helena ang pag-alis ng dalawa mula sa sala, naramdaman niya ang asul na sobre na lihim niyang itinago sa ilalim ng kanyang silya. Ang kanyang mga daliri ay humigpit dito. Ang pista ay hindi lamang magiging isang selebrasyon ng kaarawan. Ito ay magiging isang arena ng labanan para sa kanyang huling natitirang dignidad. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang katanungan ang patuloy na bumubulong sa kanyang isipan sa pagdating ng araw na iyon. Sapat ba ang kanyang lakas upang harapin ang talim ng gunting at ang talim ng kasinungalingan? Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang lumulunod sa bahay. At sa bodega, kung saan balak siyang ikulong. Ang mga anino ay tila naghihintay na sa kanyang pagdating, pirmahan mo ito. Matanda, huwag mo nang hintaying mawala pa ang huling pasensya ko at kalimutan kong biyenan kita. Ang boses ni Bruna ay parang hapdi ng asido na tumatama sa balat. Ipinatong niya ang isang makapal na tumpok ng dokumento sa ibabaw ng maliit at lumang lamesa ni Aling Helena. Sa tabi ng mga papel, ang isang bolpen ay nakahanda. Tila isang sandata na naghihintay na pumatay sa huling pag-asa ng matanda. Sa mga sandaling iyon, si Aling Helena ay tahimik na nagtatahi ng isang butones sa paboritong polo ni Marco. Ang kanyang mga daliri, na puno ng bakas ng pagod at katandaan, ay maingat na humahawak sa karayom at sinulid. Ang bawat tahi niya ay isang panalangin, isang hiling na sana ay maging maayos ang lahat, na sana ay makita muli ng kanyang anak ang liwanag. Ngunit ang marahas na pagbagsak ng mga papel sa harap niya ay naging sanhi ng pagtusok ng karayom sa kanyang daliri. Isang maliit at mapulang butil ng dugo ang lumabas mula sa kanyang balat, bumabakat sa puting tela ng polo. Ngunit ang hapding iyon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Dahan-dahang itinigil ni Helena ang kanyang pagtatahi. Naramdaman niya ang isang matinding panginginig na nagmumula sa kanyang mga kalamnan patungo sa kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng semento. Tuyo at masakit. Hindi niya kayang tumingin ng diretso kay Bruna. Dahil alam niyang sa bawat titig nito ay ang pagnanais na burahin siya sa mundong ito. Ang silid ay tila lumiit. Ang hangin ay naging manipis. At ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang piping pagsamo na hindi naririnig. Anong uri ng pagmamahal ang kailangang dumaan sa ganitong uri ng paglapastangan, hanggang kailan dapat manahimik ang isang ina, habang ang sarili niyang anak ay ginagamit na pain sa sarili niyang bitag? Ano, tutunganga ka na lang ba? Singhal ni Bruna. Ang mga papel na ito ay para sa paglilipat ng lahat ng pera mo sa bangko at ang natitirang titulo ng lupa sa probinsya sa pangalan ko. Para na rin ito sa kapakanan ni Marco. Sinabi ko na sa iyo, hindi mo na kayang hawakan ang mga ganitong bagay dahil sa kalagayan mo. Huminga ng malalim si Helena. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya ibinaba ang kanyang paningin. Tumingin siya sa mga mata ni Bruna, ang mga matang puno ng kislap ng kasakiman. Hindi ko pipirmahan yan. Bruna. Ang boses ni Helena ay mahina, ngunit may isang uri ng tatag na hindi pa narinig ni Bruna noon. Alam ko ang plano mo. Nabasa ko ang asul na sobre. Ibebebenta mo ang bahay na ito. Ibebebenta mo ang tahanang pinaghirapan namin ng asawa ko
para sa kinabukasan ni Marco. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing bigat ng isang paparating na unos. Ang mukha ni Bruna ay unti-unting namula. Ang kanyang mga panga ay nagngit-ngit sa matinding galit. Hindi niya inaasahan na ang mahinang matanda ay maglalakas loob na sumagot sa kanya. Ang lakas na ng loob mo. Helena, bulong ni Bruna. Ang boses niya ay naging isang nakakatakot na kalmado, bago ang pagsabog. Akala mo ba ay may pagpipilian ka pa? Sa tingin mo ba ay maniniwala sa iyo si Marco? Isang salita ko lang. At bukas na bukas ay ililipat ka na sa pasilidad para sa mga baliw. Doon, kahit sumigaw ka hanggang sa mawalan ka ng boses. Walang makikinig sa iyo. Mabilis na hinablot ni Bruna ang kamay ni Helena. Pinilit na ipahawak ang ballpen sa nanginginig na mga daliri ng matanda. Pumirma ka na. Kung ayaw mong makitang mamatay sa hirap ang anak mo dahil sa mga utang na ginagawa ko sa pangalan niya, pipirmahan mo ito. Wag. Bitawan mo ako. Bruna, pagsamo ni Helena habang pilit na binabawi ang kanyang kamay. Sa gitna ng kanilang pagpambuno, ang tahiing polo ni Marco ay nahulog sa sahig. Nayurakan ng mga sapatos ni Bruna. Ang baso ng tubig sa gilid ng lamesa ay tumama sa semento. Naglikha ng isang tunog ng pagkabasag na tila ang mismong puso ni Helena na nawawasak. Hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay ng anak ko, sigaw ni Helena. Ang kanyang huling lakas ay ibinuhos niya sa pagtulak kay Bruna. Napaatras si Bruna, hindi makapaniwala sa lakas na ipinamalas ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Ang galit ay tuluyan ng lumampas sa hangganan. Dahan-dahan siyang lumapit muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang mga papel ang kanyang hawak. Kinuha niya ang dekuryenteng hair clipper na iniwan niya sa ibabaw ng cabinet noong nakaraang araw. Ang metal na bahagi nito ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Tila isang talim na handang kumuha ng huling dangal ng kanyang biktima. Ayaw mong dumaan sa madaling paraan. Habulong ni Bruna habang binubuhay ang makina. Ang mahabang ugong ng hair clipper ay pumuno sa silid. Isang nakakangilong tunog na tila humihiwa sa bawat hibla ng katahimikan. Ngayon, titingnan natin kung gaano kapakatapang kapag wala na ang buhok na ipinagmamalaki mong katulad ng sa yumaong asawa mo. Napaatras si Helena sa sulok ng kwarto. Ang kanyang likod ay sumayad sa malamig na dingding. Ang boses ng makina ay papalapit ng papalapit. Tila isang halimaw na handang lumamon sa kanya. Patawad, Ricardo. Patawad, Marco. Ang tanging nasabi ni Helena sa kanyang isipan habang nakapikit, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Biglang narinig ang tunog ng susi sa labas ng pintuan ng bahay. Si Marco ay dumating. Ngunit ang silid ni Helena ay malayo sa sala. Sa loob ng kwarto, tanging ang malupit na ngisi ni Bruna at ang nakakangilong tunog ng clipper ang nangingibabaw. Ito ang magiging huling alaala mo sa bahay na ito. Helena, sabi ni Bruna bago dahan-dahang itinaas ang clipper patungo sa puting buhok ng matanda. Dito ka nararapat. Helena, sa gitna ng mga basura at alikabok. Dahil iyan ang halaga mo sa pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ni Bruna ay tumatama sa pandinig ni Aling Helena habang marahas siyang itinatulak patungo sa madilim na sulok sa ilalim ng hagdan. Ang boses ni Bruna ay walang bahid ng awa. Tila ba ang kinakausap niya ay hindi ang ina ng kanyang asawa, kundi isang gamit na kailangang itapon dahil wala nang pakinabang. Bago pa makapagsalita si Helena, nararamdaman na niya ang magaspang na dingding ng bodega sa kanyang likuran. Ang amoy ng alikabok, lumang semento, at amag
ay nanunuot sa kanyang ilong. Nagpapahirap sa kanyang bawat paghinga. Ang tanging liwanag sa loob ay nagmumula sa maliit na bitak sa ilalim ng pinto. Isang manipis na guhit ng pag-asa na unti-unti ring naglalaho sa mga sandaling iyon. Ang tanging hawak ni Aling Helena ay ang asul na sobre na naglalaman ng katotohanan, ang katotohanang ibinibenta na ni Bruna ang kanilang tahanan. Mahigpit ang kanyang hawak dito. Tila ba ito ang kanyang huling sandata laban sa dilim. Ngunit ang kanyang katawan ay pagod na. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay hindi na mapigilan. At ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Naalala niya kung paano niya nilinis ang bahay na ito noong bagong lipat pa lamang sila ni Marco. Naalala niya ang bawat halakhak ng kanyang anak na umalingaw-ngaw sa pasilyong ito. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang mabibigat na yabag ni Bruna na papalayo at ang matunog na mekanikal na pag-ikot ng susi sa kandado. Ang tunog na iyon ay tila isang huling hantungan. Isang ingay na naghihiwalay sa kanya mula sa mundo ng mga buhay. Bruna, pakiusap, wag mo akong iwan dito. Mahinang pagsamo ni Helena. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Madilim dito. Alam mong takot ako sa dilim. Ngunit ang tanging sagot ni Bruna ay ang tunog ng kanyang mapanuring tawa mula sa kabilang panig ng pinto. Mas mabuting masanay ka na sa dilim. Helena, dahil sa tingin mo ba ay hahayaan pa kitang makita ang liwanag ng araw pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Manatili ka riyan habang naghahanda ako para sa pista. Walang makakarinig sa iyo. Walang makakaalam na narito ka. Napaupo si Helena sa malamig at maduming sahig. Naramdaman niya ang isang patak ng luha na gumugulong sa kanyang pisngi. Bumabagsak sa asul na sobre. Sa kanyang isipan, tinatawag niya si Marco. Anak, nasaan ka? Naririnig mo ba ang tibok ng puso ng nanay mo? Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang katahimikan ng bodega at ang mahinang tunog ng pag-ikot ng kuryente sa loob ng dingding. Sa kabilang bahagi ng bahay, narinig ni Helena ang boses ni Marco. Bruna, nasaan si nanay? Bakit nakalok ang kwarto niya? Hon, nakatulog na siya. Mabilis na sagot ni Bruna. Ang kanyang boses ay muling nagbago. Naging malambing at puno ng pag-aalaga. Sinabihan niya ako na huwag siyang iistorbohin dahil masama raw ang pakiramdam niya. Hayaan na muna natin siyang magpahinga para malakas siya sa party mo bukas. Gusto ni Helena na sumigaw. Gusto niyang hampasin ang pinto hanggang sa madugo ang kanyang mga kamay para lang marinig ng kanyang anak. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang tunog, naramdaman niya ang isang matinding panghihina. Ang gutom at pagod sa nakaraang mga araw ay tuluyan nang naningil sa kanyang matandang katawan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang umikot. At ang mga anino sa loob ng bodega ay tila dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tila mga kamay na handang lumamon sa kanyang katinuan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang maliit na bagay ang nakita niya sa sahig, sa tulong ng manipis na liwanag, isang butones na kulay asul. Ito ang butones na tinatahi niya sa polo ni Marco kanina bago siya kaladkarin ni Bruna rito. Maingat niya itong pinulot at idiniin sa kanyang dibdib. Kahit dito sa dilim, Marco, ikaw pa rin ang iniisip ko. Bulong niya sa sarili. Habang ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit laban sa kanyang kagustuhan, sa labas, ang mga bisita ay nagsisimula ng magsipagdatingan para sa bisperas ng pista. Ang ingay ng tawanan at musika ay nagsisimulang pumuno sa marangyang sala. Tila isang masakit na kabaligtaran sa libingang kinalalagyan ni Helena sa ilalim mismo ng kanilang mga paa.
Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa loob ng bodega nang marinig ni Helena ang huling tunog ng susi na tinanggal mula sa kandado. Si Bruna ay umalis na. Dala ang susi na tanging paraan upang siya ay makalaya. Hanggang kailan mananatiling nakakubli ang katotohanan sa ilalim ng ingay ng pagsasaya sa pagdating ng umaga? Mayroon pa kayang hihinga na Aling Helena? O ang dilim ng bodega ang tuluyan ng kikitil sa huling alab ng kanyang buhay? Ang katanungang ito ay tila isang nakabibinging ugong sa loob ng kanyang isipan habang ang kadiliman ay tuluyan ng lumulamon sa kanyang kamalayan. Anong tingin mo? Helena, nahahayaan kitang humarap sa mga bisita nang ganyan ang itsura mo, masyado kang madumi. Masyado kang mabaho para sa marangyang kaarawan ng asawa ko. Ang tinig ni Bruna ay parang hapdi ng lason na dahan-dahang pumapasok sa loob ng madilim na bodega. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa nanghihinang katawan ni Aling Helena. Nakasandal ang matanda sa mga lumang sako. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa asul na butones ng polo ni Marco. Sa kabilang kamay ni Bruna, ang dekuryenteng hair clipper ay nakahanda. Ang metal na bahagi nito ay kumikinang na parang talim ng isang mapanirang sandata. Sinubukan ni Helena na tumayo. Ngunit ang 2 araw na pagkakait sa kanya ng pagkain at tubig ay tuluyan ng umubos sa kanyang lakas. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at muli siyang napaupo sa malamig at maalikabok na semento. Ang tunog ng kanyang mabigat na paghinga ay tila isang piping pagsamo na pilit binubura ng papalapit na panganib. Bruna, pakiusap. Wag ang buhok ko. Gumaralgal ang boses ni Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang tinitingnan ng manugang. Ito na lang ang alaala ng asawa ko. Ang sabi ni Ricardo bago siya mamatay. Ang puting buhok ko, ang korona ng aking pagtanda at pagmamahal sa ating anak. Isang nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Bruna. Korona. Ang tawag dito ay dumi. Helena. At ang dumi ay dapat na pinuputol at itinatapon sa basurahan. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinablot ni Bruna ang manipis na balikat ng matanda at sapilitan itong pinaupo sa isang lumang silya sa gitna ng bodega. Narinig ang mahabang ugong ng hair clipper nang buhayin ito ni Bruna. Ang panginginig ng makina ay tila isang galit na insekto na unti-unting lumalapit sa anit ni Helena. Pakiramdam ng matanda ay tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang lamig ng metal nang dumampi ito sa kanyang noo ay tila yelo na kumatay sa kanyang huling natitirang dangal. Hindi sumigaw si Helena. Wala na siyang lakas para doon. Ang tanging naririnig sa loob ng bodega ay ang mahinang tunog ng pagputol ng mga hibla ng buhok at ang marahas na pagbagsak ng mga ito sa maduming sahig. Pinanood ni Helena kung paano dahan-dahang natatakpan ng kanyang sariling puting buhok ang kanyang mga paang nakayapak. Ang mga hiblang iyon, na simbolo ng bawat sakripisyo niya para kay Marco, ay tila mga talulot ng bulaklak na nalalanta at nayuyurakan sa putikan. Inilabas ni Bruna ang kanyang cellphone. Sa gitna ng kanyang pagahit, nagsimula siyang kumuha ng video. Humarap ka sa kamera. Nanay Helena, ngumiti ka para makita ng lahat kung gaano ka nakabaliw. Sino ang maniniwala sa isang matandang kalbo na nagtatago sa bodega kahit ang sarili mong anak? Diring-diri nasa iyo. Naramdaman ni Helena ang mainit na luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Bumabagsak sa mga putol na buhok sa kanyang kandungan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang isang hibla ng buhok na nalaglag sa kanyang balikat. Panginoon, patawarin niyo po ang anak ko. Huwag niyo po siyang pababayaan kahit ganito ang sinapit ko. Ang panalangin na iyon
Ang huling bakas ng pagiging ina, ang lalong nagpagalit kay Bruna. Hanggang ngayon, siya pa rin ang iniisip mo. Wala ka na talagang pag-asa natapos ang pag-ahit. Ang anit ni Helena ay naging kasing puti ng papel. May ilang bahagi na nagdurugo dahil sa gasgas ng makina sa kanyang manipis na balat. Kinuha ni Bruna ang huling tumpok ng puting buhok mula sa sahig at isinaboy ito sa mukha ni Helena bago tumalikod at lumabas. Sa labas ng bodega, narinig ang malakas na musika ng party at ang tawanan ng mga bisita. Sa gitna ng kanyang pagmamadali at kagalakan sa kanyang tagumpay, hindi napansin ni Bruna na habang nag-a-upload siya ng video sa kanyang cloud storage, aksidente niyang napindot ang send to all sa family group chat ni Marco kung saan kabilang ang lahat ng kanilang mga kamag-anak at ilang malalapit na kaibigan. Naiwan si Helena sa loob ng bodega, mag-isa sa gitna ng kanyang nagkalat na puting buhok. Ang lamig ng gabi ay tila mas masakit na ngayon sa kanyang tronong anit. Sa gitna ng kanyang panghihina, ang tanging nagbibigay sa kanya ng init ay ang asul na butones na nakatago sa kanyang palad. Ngunit ang hindi niya alam, sa itaas ng bahay, ang lahat ng cellphone ng mga bisita ay sabay-sabay na naglabas ng tunog ng notification. Ang katahimikan ay dahan-dahang lumalaganap sa sala habang ang bawat isa ay nakatitig sa screen ng kanilang mga telepono. Pinapanood ang karumal-dumal na eksenang nagaganap sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala. Hawak ang kanyang baso ng alak. Nang maramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa, sa pagbukas niya ng screen, ang imahe ng kanyang ina kalbo, umiiyak, at sugatan sa loob ng bodega ang bumulaga sa kanya. Ang baso ay dahan-dahang nawala sa kanyang pagkakahawak. Bumagsak sa sahig at nagkapira-piraso sa libu-libong kristal. Ang bawat piraso ay tila sumasalamin sa kanyang nadurog na mundo. Ang pagkadurog ng mamahaling kristal na baso sa sahig ay tila naging hudyat ng pagwawakas ng lahat ng kasinungalingan sa loob ng marangyang villa. Sa gitna ng sala, ang masayang tugtugin ay tuluyan ng namatay. Ang bawat panauhin mga kilalang negosyante, matataas na opisyal, at mga kamag-anak ay nakatayo ng tila mga estatwang bato. Ang kanilang mga mata ay magkakasabay na nakapako sa mga nagliliwanag na screen ng kanilang mga cellphone. Ngunit ang pampublikong paghihiya ay hindi nagtapos doon. Mula sa likuran ng mga panauhin, dahan-dahang lumapit si Aling Nelia na kinuha bilang isa sa mga tagapaghain para sa gabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Gamit ang kanyang sariling telepono na kasama sa group chat, mabilis niyang ikinonekta ang video sa malaking smart TV sa gitna ng sala. Sa isang iglap, ang malupit na boses ni Bruna ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan mula sa mga naglalakihang speaker. Corona. Ang tawag dito ay dumi. Helena. At ang dumi ay dapat na pinuputol at itinatapon sa basurahan. Mula sa kusina, lumabas si Bruna na may dalang tray ng mga mamahaling alak, nakasuot ng kanyang pinakamagarang pulang bestida, at may matamis na ngiti na handang tumanggap ng mga papuri. Ngunit nang makita niya ang sarili niyang mukha sa higanting screen, isang mukhang halimaw na walang awang ginugupit ang buhok ng isang nakikiusap na matanda ang kanyang ngiti ay biglang natunaw. Ang tray sa kanyang mga kamay ay dulas na bumagsak. Nagkalat ang alak at basag na salamin sa sahig na tila dugong umagos sa kanyang sariling handaan. Ang mga bisita ay dahan-dahang umatras mula sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pandidiri at pagkamuhi. Ang mga bulungan ng pagkadismaya ay pumuno sa hangin. Isang uri ng kahihiyan na mas matalim pa sa anumang patalim.
Ngunit si Marco ay walang nakikita kundi ang kadiliman sa mata ng kanyang ina sa video. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa matinding paninikip. Hindi niya tiningnan si Bruna. Hindi niya ito tinanong. Sa halip, tumakbo siya ng buong bilis. Tinabig ang sinumang humarang sa kanyang daan. Patungo sa bodega sa ilalim ng hagdan. Nang makarating siya sa pinto, mariin itong nakakandado. Nasaan ang susi? Nasaan ang susi? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng desperasyon dahil walang sumasagot. Kinuha niya ang isang mabigat na tansong dekorasyon mula sa kalapit na mesa at walang habas na inihampas ito sa doorknob. Ang paulit-ulit na paghampas ng metal sa metal ay naglikha ng isang bingi at masakit na alingaw-ngaw hanggang sa tuluyang sumuko ang kandado, bumukas ang pinto. Sinalubong siya ng amoy ng amag at lumang alikabok. Sa ilalim ng patay-sinding liwanag mula sa pasilyo, nakita niya ang kabuuan ng kanyang kasalanan. Nakaupo sa malamig na semento si Aling Helena. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot na parang isang batang natatakot. Ang kanyang ulo ay kalbo at may mga bakas ng sariwang kalmot mula sa marahas na paggamit ng makina. Sa paligid niya ay ang nagkalat na mga puting buhok. At sa kanyang nanginginig na palad ay mahigpit pa rin niyang hawak ang maliit at asul na butones mula sa polo ni Marco. Bumagsak ang mga tuhod ni Marco sa maduming sahig. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na mapigilan. Isang hagulgol na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang ina. Takot na baka sa isang maling galaw ay tuluyan itong mabasag. Nay, Nay, nandito na ako. Patawarin niyo ako. Patawad. Umiiyak na bulong ni Marco habang idinidiin ang kanyang mukha sa nanginginig na mga kamay ni Helena. Iminulat ni Helena ang kanyang mga mata. Kahit duguan at sugatan ang kanyang dangal, wala ni isang patak ng galit sa kanyang pagtingin sa anak. Itinaas niya ang kanyang kamay at mahinang hinaplos ang pisngi ni Marco. Huwag kang umiyak, anak. Narito ang butones mo. Naitago ko. Ang mga salitang iyon ay tuluyang dumurog kay Marco. Binuhat niya ang kanyang ina. Maingat at puno ng paggalang. At inilabas mula sa madilim na kulungan. Habang naglalakad siya pabalik sa sala, karga ang nanghihinang matanda. Ang mga panauhin ay kusang humawi. Nagbibigay daan sa isang eksenang puno ng pighati. Nang makita ni Bruna si Marco, pinilit nitong ayusin ang sarili. Tumakbo siya palapit sa kanyang asawa. Ang mukha ay nagpapanggap pa ring biktima. Hon. Marco, pakinggan mo ako. Inedit nila iyan. Hindi totoo. Iyan. Sinasaktan niya ang sarili niya. Kaya ginawa ko lang ang nararapat para sa kanya. Baliw siya. Marco, maniwala ka sa akin. Tumigil si Marco sa paglalakad. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ngayon ay nag-aapoy sa isang nakakatakot na lamig. Tiningnan niya si Bruna mula ulo hanggang paa. Tila nakikita ang tunay at nabubulok nitong kaluluwa sa likod ng mamahaling damit. Huwag na huwag mong lalapitan o hahawakan ang ina ko. Mariin at mabagal na banta ni Marco. Sapat na para marinig ng lahat. Ikaw ang halimaw sa bahay na ito. At isusumpa ko ang araw na pinapasok kita sa buhay namin. Bago pa man makasagot si Bruna, ang asul at pulang liwanag mula sa labas ng bintana ay nagsimulang sumayaw sa mga dingding ng sala. Ang matining na iyak ng sirena ng pulisya ay pumunit sa gabi. Humakbang pasulong si Aling Nelia. Ako ang tumawag sa kanila. Matapang na pahayag ng matandang kapitbahay. Tapos na ang pagbabalat kayo mo. Bruna, ang lahat ng nakita namin ay sapat na ebidensya para pagbayaran mo ang kalupitan mo.
Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso habang lumalapit kay Bruna. Nang maramdaman ni Bruna ang malamig na posas na isinusuot sa kanyang mga pulso, doon na siya tuluyang nawalan ng kontrol. Nagsimula siyang sumigaw, magpumiglas, at magmura. Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Bahay ko ito. Wala kayong karapatan. Ngunit, walang sino man ang tumulong sa kanya. Ang mga kaibigang pilit niyang pinabilib ay nakatalikod na habang kinaladkad siya ng mga pulis patungo sa pintuan. Lumingon siya para tingnan si Helena. Umaasang makikita niya ang pagdiriwang o ang mapangutyang ngiti sa mukha ng matanda. Gusto niyang makitang galit si Helena upang patunayan sa sarili na pareho lang silang masama. Ngunit nabigo siya. Habang nakakapit sa leeg ni Marco, si Helena ay nakatingin lamang sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay walang bahid ng puot. Walang tagumpay. Ang naroon lamang ay isang malalim at wagas na awa, ang uri ng awa na ibinibigay sa isang kaluluwang tuluyan ng naligaw at nawalan ng liwanag. Ang awang iyon ay tila huling sampal na bumasag sa natitirang piraso ng kayabangan ni Bruna. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan. Hinuhugasan ang mga mantsa ng kasinungalingan. Habang si Marco ay mahigpit na nakayakap sa kanyang ina. Handang gawin ang lahat upang mabuo muli ang mga pusong pilit na sinira. Ang amoy ng gamot at ang puting pintura ng ospital ay laging nagdadala ng malamig at nakakatakot na pakiramdam. Ngunit para kay Marco, ang tahimik na silid na iyon ay ang kanyang huling pagkakataon para sa kaligtasan, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaluluwa ng kanyang ina na pilit niyang pinabayaan. Nakaupo si Marco sa gilid ng kama ni Aling Helena. 3 araw na ang nakalipas mula noong gabi ng kaarawan niya. 3 araw na ring mahigpit na binabantayan ng mga doktor ang matanda dahil sa matinding malnutrisyon at trauma. Ang ulo ni Helena ay balot na ngayon ng isang malambot na puting tela. Ngunit kahit natatakpan, ang bawat pagtingin ni Marco rito ay nagdudulot ng isang masakit na kurot sa kanyang konsensya. Iyon ay sugat na siya rin mismo ang may gawa dahil sa kanyang pagkabulag. Dahan-dahang iminulat ni Helena ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang kanyang anak na nakayuko at hawak ang kanyang magaspang na kamay, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Marco, anak. Bakit ka umiiyak? Narito na ako. Ligtas na ako. Gumaralgal ang boses ni Helena. Ngunit may init at lambing sa kanyang bawat salita. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ng ina at idiniin ito sa kanyang mukha. Nay, paano niyo nagagawang ngumiti sa akin? Pagkatapos ng lahat ng pananakit na ginawa ko sa inyo, hinayaan ko kayong tratuhin ng parang hayop sa loob ng sarili nating bahay. Naniwala ako sa kasinungalingan. Kaysa sa inyo, wala akong kwentang anak. Hus, Marco, bulong ni Helena. Pilit na inaabot ang buhok ng kanyang anak upang haplusin ito. Ang isang ina, kailanman ay hindi nakikita ang kanyang anak bilang walang kwenta. Nakita ko ang takot mo. Nakita ko kung paano mo pilit pinoprotektahan ang pamilya ninyo. Kahit na mali ang iyong nakita. Ang puso mo ay nagmahal. Ang pagpapatawad na iyon, na walang halong panunumbat, ay tila isang malaking bato na tinanggal mula sa dibdib ni Marco. Ngunit alam niyang hindi pa sapat iyon para takpan ang lahat. May kinuha si Marco mula sa isang bag sa ilalim ng kanyang silya. Dahan-dahan niya itong inilagay sa kandungan ni Helena. Isang pamilyar na bagay ang tumambad sa mga mata ng matanda, ang kahon ng Nara. Ang taguan ng kanyang mga alaala, na inakala niyang tuluyan nang itinapon ni Bruna.
Napasinghap si Helena. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay dahan-dahang hinaplos ang gasgas na kahoy. Paano? Nailigtas ni Aling Nelia. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig din. Nakita niya raw na itinapon ito ni Bruna sa labas ng gate kasama ng mga basura. Noong araw bago ang party, itinago niya. Patawad. Nay, na pati ang mga alaala ni tatay ay muntik nang mawala dahil sa akin. Binuksan ni Helena ang kahon. Nandoon pa rin ang mga liham na bahagyang lukot. Ang lumang panyo. At kahit ang litrato nilang mag-ina na tinangay ng putikan ay nandoon nilinis at maingat na pinatuyo ni Marco. Kahit pa hindi na mabura ang mga bahagyang mantsa nito. Sa ilalim ng mga ito, nakita rin ni Marco ang isang maliit na asul na sobre, ang dokumento ng pagbebenta ng bahay na ginawa ni Bruna upang nakawin ang huling yaman ng matanda. Kinuha ni Marco ang sobre at sa harap mismo ng kanyang ina. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na pirasong hindi na kailanman magagamit ni numan. Wala nang makakakuha sa inyo ng anuman. Nay, ang bahay na iyon, ibebenta ko na rin. Masyado ng maraming madilim na alaala doon. Bibili tayo ng bago. Isang lugar na malayo. Isang bahay na may malaking puno ng mangga. Tulad ng gusto ni tatay. Babalik tayo sa simula. At paano ka? Anak, ang buhay mo rito. Ang trabaho mo, tanong ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng walang katapusang pag-aalala para sa kapakanan ng kanyang anak. Ang buhay ko ay nasaan kayo? Nay, mariing sagot ni Marco. Ang bawat salita ay may dalang sumpa ng pagbabago. Natutunan ko ang isang mahalagang aral na muntik nang maging huli para sa akin. Ang yaman at estado sa lipunan ay isang panandaliang kinang lamang. Ngunit ang pagmamahal ng isang pamilya, lalo na ng isang ina, ay ang tanging gintong hindi kailanman kumukupas. Niyakap ni Helena ang kanyang anak ng napakahigpit. Ang kanilang mga luha ay naghalo. Nagsisilbing ulan na naghuhugas sa mga sugat na idinulot ng nakaraan. Sa labas ng bintana ng ospital, isang maaliwalas na sinag ng araw ang nagsimulang sumilip sa mga ulap. Hindi pa man ganap na magaling ang mga sugat sa balat at sa anit ni Helena. Ang sugat sa kanyang kaluluwa ay unti-unti nang naghihilom. Binubuo ng mga kamay na noon ay unti-unting bumibitaw sa kanya. Ang daan patungo sa paggaling ay mahaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naglalakad si Aling Helena ng mag-isa sa dilim. Ito ba ang marangyang buhay na pinapangarap mo? Bruna, ang malamig na bakal at ang amoy ng lumang semento sa loob ng madilim na selda. Ang boses ni Marco ay walang anumang bahid ng init o galit. Ito ay naging kasing lamig at kasing tigas ng rehas na naghihiwalay sa kanila. Nakatayo si Marco sa kabilang panig ng salamin sa bisitahan ng kulungan. Ang kanyang mga kamay ay nakasukbit sa bulsa sa kabilang panig. Nakaupo si Bruna. Wala na ang kanyang magagarang pulang bestida. Suot na niya ngayon ang isang kupas at kulay kahel na uniporme ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakaayos at mabango, ay gulo-gulo na at tuyot. Ang kanyang mukha ay maputla, walang makeup, at may mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata dahil sa mga gabing hindi siya pinatutulog ng sarili niyang konsensya at ng ingay ng ibang nakakulong. Hon, Marco, ilabas mo ako rito. Ang boses ni Bruna ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Itinapat niya ang kanyang nanginginig na mga palad sa salamin. Pilit na umaabot sa asawa. Pakiusap. Hindi ko kayang tumagal dito. Ang pagkain dito ay parang basura.
At ang mga kasama ko rito ay mga kriminal. Hindi ako bagay dito. Isang mapait at tuyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Basura. Ganyan din ang pagkain na ibinibigay mo kay nanay noong wala ako. Bruna, at kung sinasabi mong hindi ka bagay dito, nagkakamali ka. Lahat ng kasamaan mo kay nanay, lahat ng pagnanakaw mo sa pondo ng pamilya at kumpanya, ay nagdala sa iyo sa lugar na saktong nakalaan para sa mga tulad mo. Patawarin mo ako. Marco, sigaw ni Bruna habang dahan-dahang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Binubura ang huling bakas ng kanyang kayabangan. Nagawa ko lang naman yun dahil takot akong maghirap muli. Alam mo kung gaano kahirap ang buhay ko noon bago kita nakilala. Gusto ko lang namang maging sapat para sa iyo. Para sa pamilyang binuo natin. Huwag mong gamitin ang kahirapan para bigyang matwid ang kawalan mo ng puso. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay naging mas malalim at seryoso. Naging mahirap din kami ni nanay. Pero kailanman ay hindi namin binaluktot ang aming dangal para lamang umangat. Ang pagmamahal ay hindi humihingi ng karangyaan sa pamamagitan ng pagtapak sa iba. May inilabas si Marco mula sa kanyang folder at idinikit ito sa salamin upang makita ni Bruna. Isang dokumento na may malalaking titik na nakasulat sa itaas, Annulment of Marriage. Nanlaki ang mga mata ni Bruna. Marco. Huwag mo akong iiwan. Pinirmahan ko na ito. Bruna, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay wala ng kahit anong emosyon para sa babaeng nasa harap niya. Mula sa araw na ito, tapos na tayo. Ang lahat ng kaso laban sa iyo ang pang-aabuso sa matatanda. Panggagaya ng pirma. At pagnanakaw ay itutuloy ko hanggang sa huli. Gusto kong maranasan mo ang bawat araw ng kaparusahan na sadyang inilaan para sa iyo. Nang hina ang mga kamay ni Bruna, dahan-dahang dumulas pababa mula sa salamin. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang yaman. Ang estado. Ang asawa na ginamit niya upang patunayan ang kanyang sarili. Ay tuluyan nang naglaho. Tumayo si Marco. Ang bawat hakbang niya palayo ay naging kasing bigat ng isang hatol. Nang makarating siya sa pintuan, narinig niya ang huling sigaw ni Bruna na nagmamakaawa, na nagmura at nagwala. Ngunit walang sino man sa mga guwardiya ang nagbigay pansin dito. Narinig ang mabigat na tunog ng bakal na naglalapat at ang pagpihit ng kandado nang magsara ang pinto ng bisitahan. Isang ingay na formal na naghiwalay kay Bruna sa mundo ng kalayaan. Naiwan si Bruna sa malamig na silya, nakatitig sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Ngayon, siya na ang matandang nakakulong. Siya na ang nag-iisa. Ang bawat patak ng luha niya ay tila walang saysay sa harap ng napakalaking karma na dumating upang singilin ang lahat ng kanyang utang. Ang init ng hapon ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng niyog. Nagbibigay ng gintong liwanag sa bakuran ng isang payak ngunit malinis na bahay sa probinsya. Dito, ang tanging ingay na maririnig ay ang marahang pagaspas ng hangin sa mga puno at ang malayo at banayad na huni ng mga ibon na nagbabalita ng paparating na takipsilim. Malayo ang lugar na ito sa ingay, polusyon, at mapait na alaala ng siyudad. Nakaupo si Aling Helena sa isang tila tumba-tumba na gawa sa yantok sa may beranda. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang kanyang balat ay hindi na maputla, mayroon na itong bakas ng sigla at init ng araw. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang buhok. Hindi na ito balot ng puting tela. Ang kanyang puting buhok ay dahan-dahan ng tumutubo. Maikli pa ito, ngunit malambot at maayos ang pagkakagupit isang korona ng pilak na muling sumisibol mula sa mga abo ng kanyang nakaraan.
lumabas si Marco mula sa loob ng bahay. Suot ang isang simpleng t-shirt at tsinelas. Wala na ang kanyang mga mamahaling relos at sapatos. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na itim na supot na naglalaman ng isang punla ng puno ng mangga. "Nay, handa na po ba kayo?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na matagal na nilang hindi natatamo. Ngumiti si Helena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dapit hapon. "Handa na ako, anak. Matagal ko na itong hinintay." Dahan-dahang tumayo si Helena. Tinanggihan niya ang alalay ni Marco upang ipakita na ang kanyang lakas ay unti-unti nang bumabalik. Naglakad silang mag-ina patungo sa gitna ng malawak na bakuran. Sa mismong lugar kung saan tanaw ang bundok at ang dulo ng dagat. Kinuha ni Marco ang isang maliit na pala at sinimulang hukayin ang lupa. Ang tunog ng pagbao ng bakal sa basang lupa ay tila isang ritual ng paglilibing sa lahat ng sakit, gutom, at pang-aapi na naranasan nila sa kamay ni Bruna. Ang bawat dakot ng lupa na inilalabas ni Marco ay tila pag-aalis ng bigat sa kanyang sariling dibdib. Nang sapat na ang lalim ng hukay, maingat na inilagay ni Helena ang punla ng mangga sa loob nito. Hinawakan nilang mag-ina ang mga ugat ng maliit na puno bago ito tabunan muli ng lupa. "Para ito sa tatay mo," bulong ni Helena, habang dahan-dahang pinapatag ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. "Gusto niya rito," sabi niya noon. Ang puno ng mangga ay tulad ng pamilya, matatag ang ugat, malawak ang lilim, at laging nagbibigay ng matamis na bunga sa huli. "Pangako, Nay," sabi ni Marco habang nakatingin sa punla. "Aalagaan natin ito. Hindi ko nahahayaang may anumang peste o bagyo ang sumira sa kung anong itinatanim natin ngayon. Magsisimula tayo rito, sa lupa kung saan tayo nagmula." Tumayo ang dalawa at pinagmasdan ang kanilang gawa. Naramdaman ni Helena ang asul na butones na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at dahan-dahang ibinaon sa tabi ng punla ng mangga. Isang lihim na simbolo na ang kanyang pagdurusa ay naging pataba para sa kanilang bagong buhay. Wala na ang takot. "Marco," sabi ni Helena habang nakatingin sa papalubog na araw, "ang buhok ko ay tutubo muli. Ang bahay na ito ay mapupuno ng tawanan. At sa wakas, ang dangal natin ay muling nagniningning." Niyakap ni Marco ang kanyang ina mula sa likuran. Ang katahimikan ng probinsya ay tila isang malaking yakap na nagpapagaling sa lahat ng sugat. Ang bawat hinga nila ay tila awit ng pasasalamat. Sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng isang madilim na selda, marahil ay nagsisisi si Bruna. Ngunit dito, sa ilalim ng malawak na langit, ang tanging mahalaga ay ang bagong sibol na pag-asa. Ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa maikling buhok ni Helena. Tila isang munting halik mula sa langit na nagsasabing tapos na ang dusa. "Helena, malaya ka na."